Here I come. Nice. Swerte. So siya lang nakagawa talaga nung kaya tinawag siyang The Magician. Magandang gabi mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome to Efren Reyes, The Full Legend Reaction and Commentary Videos. For today's reaction video, ito another exciting 9-ball match between Efren Reyes, The Magician versus dito kay Thorsten, The Hitman Homan. At ito nga, ginanap ito noong 2016. Ito yung Japan Open 9-ball tournament. Race to 7 yung kanilang match. At dito nga, with alternate breaking format yung kanilang breaking rule, no? Nanalo sa lag itong si Efren Reyes, kaya siya ang magbe-break sa rack number 1. Panoorin natin mga kabilyard. Mr. Mika Immonen from Finland versus Mr. Ryu Sung-woo from Korea. At dyan nga sa break ni Reyes na yan, may pumasok, kaya lang na-scratch naman yung bola, kaya foul yan, ball in hand advantage dito kay Homan. So panoorin natin kung ma-steal ni Homan itong rack number 1. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga mukhang maganda yung pinapakita nitong German hitman, no, na si Thorsten Homan, isa sa pinakamagagaling na pool player, no, ng Germany. At dito nga lagi rin na nakikipaglaban ito sa US at saka dito sa UK para sa mga international tournament sa 9-ball and 8-ball and 10 balls. At dito mukhang napasugod itong si Thorsten Homan sa Japan para makiilang nga dito sa Japan Open 9-ball tournament. At pwedeng manalo ng $35,000 ang magcha-champion dito. At dito nga nasa elimination round pa lang, no, itong si Thorsten Homan at itong si Efren Reyes. Mukhang makaka-first blood dito si Homan. Panoorin natin mga kapatid. At dyan nga pumasok yung 9 at naka-first blood itong si Homan. 1-0 yung score natin dyan at makikita natin dito talaga napakahusay nitong German pool master na ito, no? Pinangalanan siyang The Hitman dahil nga napakaganda at napakalinis ng mga clean-up shots nito. At dito nga mapapansin ninyo kung sino yung magbe-break, siya yung mag-aayos ng set, no? At dito nga
si Homan ang magbe-break dahil alternate braking format nga ito. At dito si Homan ang magbe-break dito sa rack number 2. Kaya sundan natin mga kabilyard. At dito nga mukhang maganda ang pinapakitang tira ni Reyes. Very smooth yung kanyang ball positioning. Last 3 balls si Reyes no, dito sa rack number 2. At mukhang magkakaroon tayo ng tabla kaagad na score dito. Sabi nga ng marami, maganda na itong ball positioning na ito para sa isang run out. Kaya sundan natin yan mga kapilyar. At dito nga nakita natin nakapasok si Reyes no sa 9. All 1 ang score natin dyan at si Reyes ang magbe-break dito sa rack number 3. Medyo maganda yung pinapakitang tira dito ni Reyes at hindi rin naman magpapatalo itong German Pole Master na ito na si Homan. Dito sa break ni Reyes, malakas ang break niya na yan. Tingnan natin kung may pumasok. At dito nga mukhang minalas yata si Reyes dito. May isang bola na pumasok no. Pero may mga cluster balls sa itaas. Medyo mahirap yung set ng table. Pero tingnan natin kung ma-break ni Reyes yan at maka-break and run siya dito sa rack number 3. Sundan natin mga kabilyard.
At dito nga medyo humarang itong ball number 7 dito sa kanyang object ball na 4. Medyo kakailanganin pang i-kickshot ni Reyes ito, no? Para patamaan. Pero tingnan natin yung diskarte dito ni Reyes. Medyo mahirap ito, pero kapag naipasok niya ito sa kickshot, makakakuha siya ng magandang ball position. Napakahusay nung kick shot na yun ni Reyes at nakakuha pa siya ng magandang ball position dito sa 5, no? At mapapansin natin talagang kakaiba yung tira dito ni Reyes, maging sa kick shot, bank shot, tsaka sa mga masay shot, no? At dito makikita natin nakapuntos na naman si Reyes ng maganda. Mukhang makaka-run out nga siya dito sa rack number 3. Sundan natin yan, mga kabilyar. At dito aiming si Reyes sa last ball sa rack number 3. Dito sa 9 sa corner pocket. Pasok yan. 2-1 ang score natin. No? Lamang si Reyes ngayon. At dito nga si Homa naman ang magbe-break dito sa rack number 4. So alternate breaking format yan. So tingnan natin kung makabawi ng puntos dito si Homa. Sundan natin, mga kabilyan. At dyan nga sa break na yan ni Homan, medyo masama, no? Walang pumasok na bola. Pero alanganin naman yung mga posisyon nitong bola sa table number 4, no? At rack number 4. Medyo alanganin din yung posisyon ng object ball ni Reyes dahil nakaharang itong 4. So tingnan natin, mukhang magpupush dito si Reyes para sa isang play safe. At dito nga, nagpush si Reyes. At dito nga mukhang binalik ni Thorsten Homan itong tira kay Reyes, no? Dahil nga napakahirap nito at malayo. Pero kumuha lang ng kaunting tira itong si Reyes. Tingnan natin kung maka safety si Reyes dito sa tirada na yan. At dito nga nag play safe muna si Reyes at binigyan pa rin ng tira itong si Thorsten Homan. Sundan natin, mga kabilyan. At dito nga mukhang na-foul dyan si Reyes, no? At nagbolinhan advantage dito kay Thorsten Homan. Kaya tingnan natin kung makagawa ng paraan dito si Homan para ma-break niya yung mga cluster balls na yan at maka-run out siya sa rack number 4. So panoorin natin, mga kabilyard.
At dyan yung sa kick shot na yan ni Homan, mukhang nagkaroon ng tira pa itong si Reyes. Medyo mahirap yung naging ball position ni Homan kanina kaya hindi niya na run out itong rack number 4, no? Pero alanganin pa rin itong position ng cue ball dahil nakadikit dito sa isang bola. Tingnan natin kung anong discard ni Reyes dito. Panoorin natin mga kabilyard. At dito nga mukhang nakakuha na ng magandang ball position itong si Homan at nasa last 4 balls siya dito sa rack number 4. So tingnan natin kung ma-run out niya ito at makapenetrate na siya ng score. Ang score natin ngayon ay 2-1, lamang pa rin si Reyes. At dyan nga mukhang nag-play safe muna itong si Homan dahil alanganin yung posisyon ng cue ball kanina. At dito tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes yan. Long shot. May pasok niya ba doon sa corner pocket at makakuha ng magandang ball position. Sundan natin mga kabilyard.
Dyan nga, medyo long shot itong tira na ito. Ganun pa man, naipasok pa rin ni Homan, no? At nakakuha siya ng magandang ball position para dito sa 9 sa side pocket. At dito mukhang tatabla ulit tayo mga kabilyard, no? At tutok na itong 9 sa side pocket. Pasok yung 9 na yan, all-to yung score natin. At mapansin natin si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 5. Kaya sundan natin mga kabilyard. At dito nga sa rack number 4 na yan, last 3 ball na si Reyes. Meron siyang available shot dito sa ace, no, sa 7. Tingnan natin kung may pasok niya at makakuha ng magandang ball position dito sa 8. Medyo alanganin yung position ng cue ball dahil nakadikit sa rail. Alanganin din sa pagkuha ng position niya, no, dahil nga kailangan lang i-push ni Reyes. At dito nakuha niya pang palayuin itong 8 para makakuha ng magandang ball position. Napakahusay nung ginawa ni Reyes na yan. Tingnan natin kung maranot niya itong rack number 5.
At dyan nga pumasok yung 9, 3-2 ang score natin mga kabilyard, no? Lamang si Reyes. At mapansin natin talagang balikatan ang laban na ito, heel to heel match, no? At balikatan talaga, parehong magaling itong dalawang pool master na ito, German versus Philippines, no? At dito nga si Homan naman ang magbe-break sa rack number 6. Soft break lang yan, may pumasok sa side pocket yung uno. At tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 6. Panoorin natin mga kabilyard. At yan nga pumasok yung 7, napakaganda nung ginawang ball position dyan sa 8, no? Makikita ninyo talaga dito yung pagka-professional nitong si Thorsten Homan. At mukhang hindi talaga lalayo. Magkakaroon tayo dito ng balikatan na laban talaga. At ito nga, last ball na si Homan dito sa rack number 6. Mukhang tatabla ulit itong si Homan. Ito nga, pumasok yung 9. All 3 ang score natin dyan mga kabilyard, no? At dito si Reyes naman sa rack number 7 ang magbe-break. Tingnan natin kung makapunto si Reyes dito. Medyo alanganin yung tira niya kanina. At dito may pumasok sa side pocket, corner pocket. Tingnan natin kung may available shot si Reyes. May available shot siya dito sa ball number 2. Kaya sundan natin sa panonood mga kabilyard.
Tulad ng inaasahan nun, napakaganda nung pinakitang mga packeting ni Reyes, ball positioning. At dito, last 2 balls siya, aiming siya sa 7. Napakaganda nung tira na yun. Kaya lang dumikit ng konti, no, dito sa 9, itong cue ball. At medyo kailangan tutukan ng mabuti ni Efren Reyes ito dahil kapag sumablay yan, bentahin na kaagad kay Homan. Aiming si Reyes sa last ball para sa rack number 7. Mukhang may chance na umabante ulit dito si Reyes. At dito nga, naipasok niya yung 9. 4-3 ang score natin dyan mga kabilyard, no? At si Homan naman ang magbe-break dito sa rack number 8. Medyo talagang hindi magpapatalo sa bawat isa. Kada break, nara-run out nila yung table. Kaya hindi malayo, no, yung laban na ito. Race to 7 lang ito mga kabilyard. Tapos ang score natin ay 4-3. Lamang dito si Efren Reyes. Dito naman sa break ni Homan, tingnan natin kung may pumasok. Mukhang may pumasok na isang bola, no? At maganda pa rin yung ball position niya dito sa next object ball. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga mukhang balikatan talaga ang laban nila, no? Aiming na naman sa parehong posisyon kanina dito sa corner bracket sa itaas. Pasok yung 9, all 4 ang score natin mga kabilyard. Talagang napakahusay nitong dalawa nito. At dito sa rack number 9, si Reyes naman ang magbe-break. Tingnan natin kung maka-break and run ulit dito si Reyes ng sa rack number 9. Sundan natin mga kabilyard. At dito nga sa rack number 9, tulad sa inaasahan natin, last 3 ball na lang si Reyes.
maganda yung pinapakitang tira dito ni Reyes, no? At ito, last 2 balls siya sa rack number 9. Makikita natin talagang balikatan yung laban nila dito. Parehong magaling at hindi nagpapatalo sa bawat isa. Dito nga 5-4 na score natin mga kabilyard, no? Lamang na si Reyes at humahabol itong si Thorsten Homan. Balikatan lang ang laban natin dito. Medyo maganda yung talagang tira ng bawat isa, nakaka-break and run sila. Dito sa break ni Homan, tingnan natin kung may pumasok. Medyo masaklap, no? Walang pumasok dyan, dry break yan. Kaya back to table itong si Efren Reyes. At dito nga magaling din sa mga play safe itong si Homan, no? At pinapahirapan niya dito si Reyes. Mapapansin din natin yung diskarte ni Reyes dito, talagang naglalabanan sila sa mga play safe. Pero tingnan natin itong play safe ni Homan kung malusutan ito ni Reyes. At dyan nga, hindi umubra yung two-rail kick shot ni Reyes, no? Na-foul siya dyan. Hindi niya tinamaan yung object ball, kaya ball in hand advantage dito kay Homan. Medyo sinisipat ni Homan itong 1-9 combination, no? At parang gusto niyang tapusin na kaagad itong rack number 10. At tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Homan. At dito nga, pinahaba pa ni Homan, no, kung saan siya nagpupunta. Gusto niya lang palang i-combination itong 9
dito sa object ball niyang uno. At napansin ninyo talagang gusto niya tapusin kaagad. Maganda yung pagkaka-combination, no? Panalo si Homan dyan. All 5 ang score natin mga kabilyar. At dito maganda yung labanan nila. All 5 tayo at si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 11. Sundan natin mga kabilyar. At dito nga puro crucial shot na yung mga ginagawa nila at nag-play safe sila bawat isa. At makikita natin dito yung determination ng bawat isa, no, na para patamaan ito at makaligtas dito sa mga play safe. At dito nga mukhang maganda yung play safe ni Reyes dito, walang possible pocket. Pero tingnan natin yung discard ni Homan.
At dyan nga, ganun pa man, talagang pahirapan, no? Dito sa rack number 11. Pareho sila nagtatry na mag-play safe, pero dito sa posisyon ng dos, mukhang abante. May advantage si Reyes, no? Dahil nga open table para dito sa dos. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 11. At dito nga mukhang gumaganda na yung ball positioning ni Reyes para sa rack number 11, no? Aiming siya ngayon dito sa kanyang object ball. Medyo maganda na yung position nitong mga bola. At tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 11 na ito. Solid yung pinapakitang tira dito ni Reyes. Medyo mahina lang yung pagkaka-position ng cue ball, pero manageable na ito para kay Reyes, no? Tingnan natin kung mapatamaan niya itong 7 para makaposisyon siya pagtapos nitong sa ace. At ito nga medyo mahaba yung shot na yan, pumasok pa rin. Ito aiming si Reyes dito sa ball number 8. Last 2 ball si Reyes sa rack 11. Mukhang mauuna siya sa top of the hill, no? At mapansin niyo dito talagang balikatan lang yung laban nila. Alternate yung kanilang scoring system. At dito nga si Reyes mukhang mauuna sa top of the hill. Aiming siya sa last ball para sa rack number 11. At ito pasok yung 9. 6-5 natin, lamang dyan si Reyes, pero si Homan naman ang magbe-break dito sa rack number 12. So talagang balikatan lang ito mga kabilyard. So panoorin natin kung magawa ng paraan ito ni Homan. Sundan natin mga kabilyard. At dyan nga sa break ni Homan na yun, no, medyo masaklap, dry break yan, walang pumasok. May available shot si Reyes, kaya talagang chance na ni Reyes ito para makabawi dito sa rack number 12. No? At final rack nito para kay Reyes. Tingnan natin kung ma-run out nito mga kabilyard.
At dyan nga mukhang nakapenetrate na ng magandang tira itong si Reyes, bagamat merong 6 pang bola na nakabalantra dyan sa table na yan. No? Medyo alanganin pa rin yung position at layout ng table, pero tingnan natin kung magawa ng paraan ni Reyes yan. At dyan nga sa tira na yan ni Reyes, medyo umalanganin yung posisyon ng cue ball. Dumikit yung ball number 5 dyan sa rail, no? Pero tingnan natin kung sinisipat ni Reyes yung isang malupitang bank shot. Tingnan natin kung magawa ng paraan niya ni Reyes. Sundan natin mga kabilyar. At doon sa tira na yun, talagang medyo gumanda yung posisyon ng mga bola dahil na double packet ni Reyes yung 8 at saka yung 5. No? Napakaganda ng karambola at saka at the same time bank shot ni Reyes. At dito nga mukhang alam na this, sabi nga ng mga maraming pool master. At ang score natin, 6-5 lamang si Reyes. At dito pang last ball ni Reyes sa kanyang tira na yan. Mukhang alam na this, panalo dito si Reyes, no, mga kabilyard, at papasok siya sa quarterfinals. Thank you guys for watching. Thank you for your time. Don't forget to subscribe. See you on my next video.